pagtagad. Sa imong pagtanaw na kay tsansa nga mo align ang One Cebu kag Duterte? Karon, Menchu, the possibilities are wide open. Sa ako nag-iingon, walay desisyon ang One Cebu pa. Kay gani, o ato lang buot tukion, gawas ni Vice Presidente Binay o gawas usab ni Secretary Marrojas, wala pa may deklarasyon usab ang uban nga gihugon-hugon nga mudagan pagka-presidente. Ubusa, this is really very premature. Nga una sa tanan mo deklarar o kinsay suportahan isip usa ka local party ang kining One Cebu. Ikaduha, masamot ka premature pag-speculate kung doon na ba kahit tsansa kay lisod og mo ingon tag doon na apan dili mo dayon. Lisod sad mo ingon ta nga di na nato dawaton apan kung if the events that follow makapakita nga angayan siya mo idawaton, then mawad-an na ta og word of honor ni ana. So, base sa imong pagbasa sa mga botante dinha sa Subo, do you think nga dawaton kaha sa mga botante sa Subo if pananglitan mudagan gyud o mudagan gyud si Mayor Duterte sa pagka-presidente sa 2016, especially since ang mga kaliwat ni Duterte matrace nato diha sa Cebu? Personal ra ni akong itubag nimo mention, no? I am very very careful kay dili mahimo kong musulti alang sa partido. Apan personally, kibaw bitaw ta mga Bisaya maghugpong man gyud ta. Ako nga Bisaya, humok ang kasing-kasing alang sa isig ka Bisaya. Kana ra gyud ang akong ikasulti nimo mention. Kaya as I said, everything else speculation and I cannot speak for all of the Cebuanos. Presumptive na kaila nako. Labi na karon kay I am only a 3rd district representative, di nako kung gobernador sa lalawigan. So dili ko mo presume nga ako makuha ang kinatibuk ang panghuna-huna sa tanang mga Subuan. Alright, daghang salamat sa imong oras, Representative Gwen Garcia sa 3rd District sa Subo. Sa Foundation